2, 3. Mabuhay! Hi, I'm Vinnie Mika. Hi, I'm Beanie Gwen. And we are Migwit! Pero ayun, so, what is our topic for today? Our topic for today is Age gap. gap. And also, we would wanna elaborate pa sa mga disadvantages and advantages, pros, cons, yung ganon, situations. Yeah. Yeah, so my question to you, Gwenny. Wait lang. Hindi ko ready. Bakit ganon? Hindi kasi, di ba, hindi pa naman talaga tayo yung... ikaw ba? Naka-experience ka ba ng ganong situation? Hindi naman. Hindi pa eh. Yan, kaya may ano kami. Oo. We prepared our Yeah. notes for today, guys. Yeah, and also we want to be careful with what we say. Syempre, it's based on people we know lang rin, tsaka yung mga Naririnig din experiences namin. nila. Oo. Di ba? So, ready ka na sa question ko? Ako dapat na lang magtanong eh. Yeah, sige, ikaw muna magtanong. Sige. Okay, Mika. What age gap is acceptable for you? No. Well, I think for me that age gaps matter for me kasi syempre when you're starting life pa lang, siguro 20s mo, early 20s, and then you like someone na 30s na, that's when they already wanna settle down. For me, yung mga nakakilala ko. So parang hindi kayo nagtutugma with you guys are not on the same page since sila gusto na nila mag-settle down and you still want to start traveling, you don't want to stay in one place, you still have your career, you're just about to start yung ganon. So I think na siguro mga 5 years or 5 to 7, ganon. Acceptable pa yun yung mga ganon for me. Pag 10, medyo delikado na tayo. For you, oo nga naman. Ako rin naman siguro. Ako naman, nung bata pa ako, as a bata, ayun, mas prefer ko, sabi ko noon na mas matanda sa akin yung guy, ganun. Tapos, ewan ko ba, may nakukwento rin kasi sa akin si mama na parang mas advance mag-mature yung girls kesa sa guys. So, parang sabi ko, okay. So, parang dapat, yun yung naaano sa utak ko na mas matanda dapat. Yung guy, ganyan. Pero ngayong lumalaki naman ako, parang, hindi na ako mas more of, na ako eh. It's the energy gap. Yung kung magka-vibe kayo, ganun. Yun na yun. Hindi na ako masyadong sa age. So, okay ka lang na you're gonna date someone younger than you, ganun? Okay lang naman siguro. Yun nga, pag nakilala mo and magka-vibe naman kayo. So, okay lang sa'yo kung 5 years younger? Hey! Hindi. Siguro 5 years, parang hindi siguro naman ganun level. Pero okay lang, 3 years, ganyan, 2 years younger 2 years, than me. ganun. Let's see. Ako let's say na hindi na. Hindi na. Never ko na yun gagawin. Kasi feeling ko nga, dahil nga sa pagbilis ng maturity scale ng mga women, feeling ko nakaka-affect yun sa understanding with in the relationship. Kasi, alam mo yung tinatry mong i-explain sa kanya, pero parang siya, it's I can't understand what's going on. So, ikaw naniniwala ka dun sa sinasabi nila na mas advanced daw talaga mag-mature yung girls kesa sa guys? Well, it's actually scientifically proven talaga. So, pero may situations naman na si girl, hindi talaga siya mature and di mo talaga may mga ganong rin naman. Kasi minsan if super, na rin naman yung guys sa experiences sa life, ganun, mas, so, makakamit ka naman ng mas mature, ganun. Oo. So, tanong ko sa inyo, na-experience nyo na ba to? And mag-ingat Can you kayo. guys relate? Kasi meron akong i-explain kay Gwenny kasi hindi niya daw alam yung term. Oo, kanina pa. Ayaw niya sabihin sa akin. Sabi niya dito daw sa podcast. Para yung... Authentic reaction. Authentic. So, Okay, I asked go. her, does she know the term grooming? Oh, do you know that? Oo, pero anong... What do you know about it? Ganon. Sabihin mo na lang. Kasi, sige. Curious ako dun sa sinasabi mo. Okay, so basically grooming, it's where you usually yung mga guys yung gumagawa na older guys, and then they put in a lot of effort and
they have a relationship with someone much younger than them just for them to like manipulate and like parang they use all the love bombing, gaslighting and everything else para lang na and they also like say na parang there are situations yung mga kakilala ko na they say oh, you're so mature, like I hope all girls are like you. And for that, for the young girls or guys, they feel as if naman na oh, like ganun, I finally like someone sees me na ganun. Tapos in the end parang pagpadulo na like ina-isolate ka na, they separate you from your personal life, na-affect na personal life mo, yung ganun. Ayun, narinig ko na yan. Tsaka, aware din ako may ganyan. Di ko alam na yun pala yung term doon. Oh, alam mo na ngayon. Ayun, okay. Thank you! So what do you think about that? Like, what would you like to say to those na parang unaware na nangyayari na pala yun sa kanila? Hala, mahirap yun. Kasi pag namamanipulate ka na nga, nagagaslight ka na and all, lalo kung love mo yung tao, hindi ka na rin talaga magiging aware. Ikaw mismo sa sarili mo. Nakakatakot yun. Oo, pero kaya connected to sa age gap kasi ang daming times na nangyayari to sa mga relationships na, for example, 10 to 15 years yung age gap. I'm not saying that it happens to all of the relationships, ha? Pero most likely, that's what's going may to chance siyang mangyari nga talaga. Oo, tapos, alam mo yung nagtataka ka na lang na, bakit kaya hindi yung mga ka-age niya yung gino-go for niya? Hindi yung mga 10 years younger. Ayun pala, kasi siguro nga yung maturity and like, girls his age or her age, doon nila na-realize na parang, kaya pala he's going for, he or she's going for younger. Kasi doon yung manipulate. Oy, teka lang, may question ako sa'yo. If kunyari yung edad mo, kasi nandito na muna tayo sa topic na ganito eh. Kung kunyari yung edad mo, kasi, ay, ano ka pala eh. Sige na. 17, ganyan. Ano ka pa? Papayag ka ba na, kunyari, may mag-entertain sa'yo na, or may lumapit sa'yo na mga 28, 25, ganyan. Ano mo? Kakausapin mo ba? Ganyan. Siyempre ako as a career girl, like, siguro hanggang usap lang ganon. Pero when it comes to serious talk na or the future, paano kung ganon? There's no assurance, syempre, or seriousness or something like that. Pero kung mabait naman talaga siya, siguro 25 acceptable pa yun eh. Pero pag 28 na, like, they're already about to settle in their lives. Diba? Settle down. And ikaw, 17 ka pa lang, tapos ayun na nga. Parang gusto nila na mag-live-in, yung mga ganun. Ayun na nga. Pero teka lang, kasi di ba mahirap din yun, yung minor, tapos kunyari yung mga as in 39, ganun. Parang mahirap na yun. Hindi ata. Talaga. Yun talaga. Nung may 39, parang diba? Napaisip ako na hindi na pala. I don't think it's acceptable. Feeling ko age gaps would work, like big age gaps would work more if it started at around 23. Oo, mga ganun yun nga. Kasi mga minor. Minor. No. No offense ha. Pag super young naman yung girl, wait diba? for her lang muna. Like, huwag niyo muna i-push through agad. Kasi she's still young and he or she is still young and let her or him like think about life and what they want to do first before naman pumasok kayo agad sa serious relationship. Kasi, syempre, sometimes kasi pag you're young and like around 21 pa nga, you should, like, you're gonna eventually want to explore and date around. So parang, before you guys get serious, diba, sobrang hirap naman na biglang out of nowhere, dun mo mas matitripan na mag-date around. Ayan. So, hotdog. Well, ano naman, yung pros and cons though of having an age gap na siguro 7 to 10 years or more. 7 to 10 years. What do you think are the pros and cons? Yung siguro emotional intimacy. Yung parang yung
magkaiba na yung level ng na-experience nila sa buhay. yung- Ang dami ng, etong kunyari, yung mas matanda, dami ng napagdaanan na struggles and all. Tsaka parang he or she is going to be able to like teach you Oo. and help you and make you understand like Things. about things. Like for example, sa investment, yung mga ganun. Kasi Oo. nag-work na sila. Pero And- mahirap yon kasi, di ba, minsan din, parang, pag ganyan, mahirap minsan mag-meet. Kasi, ba't mahirap? Ba't mahirap? Mag-meet kasi, yun nga, if yung, kunyari, yung younger, hindi pa naman kaya i-take yung mga ganong na mga bagay, masyado yung advance, di ba? So parang hindi kayo nagkaka-common ground sa conversation. Oo. Feeling ko yun yung struggle sa age gap din talaga. Emotional, intimacy. Oo naman, Gwen. Diba? Oh my gosh! Did you research this? Or, Yes! Yun yung mga napapanood ko. Actually, even before naman, may mga papakinggan ako na about age gap, ganyan. Gets. Curious din ako. Pero kung paano kung ikaw, yung older, ikaw yung older. So, ano yung pros and cons kung ikaw yung older naman sa age gap? Siguro, yung mga trip niya sa buhay. Hindi, di ba kasi usually, lalo na ngayon, yung mga, di ba alam mo naman, Gen Z, di ba? Ang daming kung ano-ano. So, parang dapat marunong kang sumabay sa ganun if ever man na ikaw yung older. Diba? Pero, what if like 30 years old ka na, tapos siya 23? Feeling ko di naman akong gagawin yun, Gwen. Pero tinatanong lang kita. So anong gagawin mo? Ayun, feeling ko lang talaga lagi. Parang maghanap lang kayo ng way para makahanap ng Time for each other, gano'n. and yung yung sa kanya-kanyang trip nga. Like, Oo. kunyari, may gusto siyang gawin na ganito. Mag-adjust siya dapat. Oo, pareho ganon. mag-adjust. Alamin mo din, minsan, ganun. Para at least sasabayan mo siya. Yeah. And kasi, you know what they say, it takes two to tango. So, dapat mag-effort parehas and mag-adjust because that's the only way that a relationship's going to work and last long term. Wow! Wow, Mika. No. Galing mo. Thank you. Pero ayun, pambaon mo dyan. Ito nga. Ito kasi, I wanted to talk about na parang, di ba sa age gap, super tanda na ng girl or guy. And like, you get to learn a lot of things from them. And that's a pro for me. And what do you think is another con na parang, minsan nga nagkaka-misunderstandings. And feeling ko, dahil nga sobrang secured ka na, feeling ko secured na yun eh. If usually pag mas matanda ng mataas May ganung age thought, gap. oo. Oo. Kasi secured na siya. He's working, he has a house, or may apartment na siya, or ganun. Tapos, or mayaman, or something like that. Kasi usually those are the cases eh. Pag yung guy mas matanda and malayo Tsaka yung pag age malayo gap. yung gap. Tsaka, meron tong feeling eh, yung mga girls who want to be taken care of or guys na parang, like, inaalagaan niya na ako, I'm secured, like, I feel so safe. Pero, mag-ingat kayo ha. Oo. Kasi, choose wisely, not in terms of who you date, but more of like, who and when you start dating seriously. Kasi you need to know to yourself na ready ka na mag-settle down and ready ka na rin to take things seriously and commit. Kasi committing is a different Level na. Yeah, different level na talaga yun. Kasi hindi pwedeng committed ka, sasabihin mong committed ka, pero you're gonna makikipag-break ka every time mag-aaway kayo. Huy. Ikaw gagawin mo ba yan? Makikipag-break ka pag mag-aaway kayo? Ay, parang di naman na ganong level. Parang, ewan ko, for me lang medyo childish na yung ganong thought na pag nag-aaway, hiwalay na agad. Yeah. Ganyan. Like, Masyado ng yun. Sa oo. edad na ganito. Tsaka, for me, space isn't always the answer, diba? Kasi kailangan yung pag-usapan. Yeah, communicate talaga, lagi. Para magkaintindihan. Compromise, ayan. Yeah. And then, for you,
what is considered an unhealthy age gap? Unhealthy age gap. Yun nga, for me yung mga situation na super young pa, Pero give me a number. number. Okay. 14 tapos 40. Oo nga, ang OA naman na nun. Sige. Paano kung 14 Labanan and mo. 30? Labanan mo. Paano kung 14 and 30? 14 and 30, parang, 16 years na yun. Still. Paano kung 14? Siyempre, feeling ko rin the starting age eh. So, ayun. And sa tingin mo, anong makakompromise like sa life mo if you were in that situation? yung, Everything, di ba? oo, tsaka, unang pumasok sa isip ko, priorities siguro. Talaga. Kasi, bata pa eh. So, parang ang dami pang, studies. Tsaka, alam mo, like, for example, feeling ko, like, if we were in a relationship, for example tapos ako, 30 ako and you're like 20. Iniisip ko eh, para Oo, so 20 ka, 30 ako. Tapos, speaking of priorities, siguro, for me, yung priorities ko now that I'm 30 is for you and us to have a good family na, settled down. Those are my priorities. And siguro for me, so, first, number 1, it's you. Second, family natin. Third, yung bahay natin, career ko. Fourth is yung mga parents ko na, family, friends, ganun. So, ikaw Well, naman, me, you're at 20. What are your priorities? Ako gusto ko pang mag-explore ng ibang work. O makapag-travel. I want to spend more time pa sa makabawi sa family. Ganyan. Or kaya, malay mo, gustuhin ko ulit mag-aral ng another diba? Paano kung sinabi ko, you have to settle down with me na by 23? Kasi I'm gonna be 33 by then. Like, this can't last forever. Ang tagal-tagal ko nang nag-aantay. Anong gagawin mo? Hala, yun nga. Ganun mo ba ako kamahal na hindi mo ako bibitawan na i-affect mo buong buhay mo? Diba? Para lang sa akin? Gagawin mo yun? Parang hindi ko, I can't. Ikaw Kung ako, sa'yo? hindi ko na itutuloy kasi yun nga I know what's best for me eh. Tsaka, I wouldn't, life is short, guys. Life is really short. Like, I'm gonna tell you that. So, I think you should do as much as possible for the things you want to do. Yes. But I'm not saying that you should mauna na agad and rush. Pinag-uusapan natin dito yung perspective. Nawala. Yung compromise, yun nga. May mga compromise. Ano nga yun? So, makikipag-break ka nga. Hindi na yan yung kanina eh. Hindi, makikipag-break ka nga. Di Doon ba? sa Oo. Yun nga, hindi ko na rin tutuloy yun. Tama. Pero kasi, wait lang. Kasi naman, there are other people na they prioritize love. And all they want is just a perfect family. Minsan gusto lang nila maging house body lang na parang they take care of the family and that's okay. So this doesn't really apply to everyone what we said, you know. So Parang yung iba kasi, okay, kung magkasundusin sila naman, okay lang naman. Okay lang naman kasi Go for it. Kasi unlike us na parang super career-driven kami. Yes. Like, super duper. Like, workaholics kami, guys. Tanggapin na natin lahat na workaholics ang Beanie. Tsaka, ewan na, sa na-observe ko lang ngayon sa generation natin, parang, di ba, usually yung mga nagpapakasal, mga, umaabot na ng 30, Yeah. ganon, 35, parang, di ba, nung mga times naman nung mga noon, parang mga 20 meron nang nagpapakasal. Oo, 19 mga pa nga lang, 18. Oo, di ba? Pero sa atin ngayon, parang patandaan na talaga yung Oo, pagpapakasal. kasi ang dami ngayon sa generation natin or like sa lahat ng mga tao ngayon, like they just want to experience, they want to travel, they want to reach. True. Parang ang taas ng standard nila sa sarili nila hanggang hindi pa sila contented sa meron sila and sa ginagawa nila and sa na-achieve nila, hindi pa sila magsasettle down. Ganun na yung mga tao ngayon. And it's nice to see rin na parang women are getting more career-driven right now. Kasi, that's the word. diba, like, they're not, career-driven. I'm not bashing on housewives. I think they are also like
heroes to us. Like, lalo na yung, like, my mom is a housewife also. And your mom, diba? So, I'm just proud na rin na parang it's getting very versatile, diba? Na parang, it's not stereotypical na women are supposed to stay at home na. So, Oo, that's tsaka nice. less na yung mga comments na, hala, ilang taon ka na? Kailan ka ba di ba may Oo. mga ganyan noon? Ilang So taon ka na? what? Kailan ka mag-aasawa? Wala ka pa ring, Oo. Parang, ang typical age na Pamilya. dapat magpakasal is 23, no? Like, parang, before, talaga, mga 24, 25. 25. Ngayon, Ayun. parang imaginein mo sarili mo ganong age na may pamilya ka na. Parang hindi ko pa right now, no? Parang hindi ko pa siya ma-imagine. Sa tingin mo, ano yung age gap, like, dati? Ano yung usual age gap? Age. In the old gap days. Noon, parang, ewan ko lang, hindi naman, siguro yung magkakalapit lang din yung, hindi ko alam. Actually, hindi ko nga rin alam Mas yung nagmamatter- differences. Pero ang feeling ko it was more on closer age gap nung old Yun old nga, days. closer age gap. Closer age gap Pero, siya. ang pinagkaiba lang, masyado lang bata yung mga age nila talaga. Like yung kwento ng lolo't lola ko, parang naging mag-asawa na sila ng mga 16, 17, ganun. Tsaka may anak na as in. So nagulat, shucks. Ay, may tanong ako. Pero feeling mo ba, dahil nga ang aga nila magpakasal and they didn't like meet any other people. Kasi super strict eh. Like walang divorce nung time na yun, walang annulment. So you really have to stick to one partner. Dahil ba nagpakasal sila ng maaga, do you think marrying early because of that, it made them stick to the marriage better and like make the marriage work more? Depende pa rin eh. Depende pa rin. Oo, pero Sa tingin mo, it's one of the factors though. Pero ayun, sobrang nakaka-amaze pa rin yung mga ganong na bata pa tapos nag-last. Para lolo't lola ko talaga as in ayun, sila talaga kahit na imaginein mo ilang taon 17. Oh my gosh, nag-aano 17 pa lang ilang ako taon na noon. sila. Ngayon, wala na yung lola ko. Pero, si lolo ko, mga 80 plus, Wow. 70 plus, ganun. Matagal talaga. Feeling ko talaga na parang may something na nakatulong sa pag-marry ng early kasi they weren't able to experience other people, meeting other people. Pero, eto, Ano? sa observation ko lang din, compared sa panahon natin ngayon, parang mas marami yung issue ng paghihiwalay talaga. 'Di ba? Kasi tingnan mo noon naman, ang babata pa nila pero tingnan mo ang daming okay naman, nag-last naman sila, nag-work naman. Ngayon tuloy hiwalay dito, hiwalay doon, cheating dito, cheating doon. 'Di ba? Nakakaloka. Feeling ko rin kasi dahil alam nilang may divorce, may annulment, parang madali na lang yun para sa kanila na hindi nila talaga pinipilit yung pag-fix ng marriage. Pero although there are a lot of cases na meron talagang hindi talaga maayos dahil nga nag-cheat or anything or something like that. So tingin mo dahil sa age gap, kaya naghihiwalay yung mga marriages ngayon. Like, Ngayon? yung mga big age gaps. Ano? Yung siguro may mga circumstances yung mga ganun pero depende pa rin sa sa tao kung they'll make it work or kung magkasundo sila sa Ako feeling ko nga pag malaki yung age gap nyo sa marriage nyo, dapat in the first place, dapat hindi kayo nagpakasal agad. Kung gano'n. ayun lang, oo. Kasi, alam mo yun, dapat pinag-isipan mo to bago ka nagpakasal. Kikilalanin mo Oo. talaga yung tao. Tsaka, ayun nga, speaking of marriages, there are also fixed marriages, diba? Ay, oo. Feeling ko yun yung mga malalaki yung age gap. Ay, hindi. Or both. Yan, napagkasunduan lang ng mga Oo, parang fixed marriages are for the benefit of the families. Oo. Yun yung alam ko eh. Kasi minsan, for example, ako, mayaman ako. Mayaman ako na anak ng CEO. 6 years old pa lang ako. And ikaw, let's say,
4 years old ka pa lang or something like that, by that time, they already started raising you to become a perfect wife for me. Yeah. Ganon. May mga Parang ganong cases kinokontrata eh. na yung magulang. Oo, kasi feeling ko contracted na siya eh. Kasi a Oo, marriage is a totoo. contract. Totoo. It's a contract eh. So, kaya, parang... Ikaw ba mapayag ka pag ganun? Hindi! Pero kung gwapo, eh. Joke lang. Feeling ko, Practical ka. feeling ko kasi walang choice. May mga tao talaga na walang choice. Feeling ko kung matanda siya na 10 years older than me, tapos alam mo, may cases na ina-abuse pa yung girl or Grabe, no? yung kasintahan niya. Grabe talaga. Like, lalayas talaga ako. Hindi yun pwede sa akin. I will not put up with that. Yeah. Nakakaawa yung mga like, Naaabuso. oo, naaabuso lalo. And, feeling ko kung, ano nga gagawin mo? Yung Kung- pag nasa fixated marriage ka, wala kang Hindi ako- choice. Hindi ka, Ako hindi ako papayag, be. kahit gwapo. Kahit Gwapo. 6 Gwapo foot. nga, hindi ko naman. Kahit 6 foot. 6'2". If 6'3". hindi ko naman makakasundo, hindi ako mag-go doon. Paano kung magkasundo kayo pero mga 35 na siya? Ilang taon ako? 20. Ay, 20. Kung magkasundo naman kami, basically, kung magkasundo kami, edi, Go! kung nandun Why sa not? situation, okay, go. So, ganun pala yun. Mapag-uusapan na lang yan. Ay, wait lang, may mga napanood ka na ba sa kahit random videos anywhere na parang mga survey ng mga ganun nga, age gap, ganyan. Ano napanood? Yung mga survey na mas prefer mo ba yung mas matanda or mas bata sa'yo? Okay, ganyan. gets. Ikaw, mas prefer mo ba yung matanda? Mas prefer ko yung mas Ako matanda din. sa akin. Feeling ko like, depende talaga yun sa mga tao. Kasi may mga guys naman na super duper mature for their age. Pero may mga guys na 30 plus and hindi pa rin nakakaintindi ng emotions ng mga babae. Alam mo yun? Mag-survey tayo sa kanila. Guys, ano prefer nyo? Yung mas bata sa inyo or mas matanda sa inyo? Oo. or mag-tweet kaedad nga nila? kayo. Mag-tweet kayo. Tapos Yeah. i-mention nyo kami. Oo, para With may an idea kami explanation. kung ano na ba sa sa generation natin ngayon. Ano yung mas Oo. Ayun. Tapos, and also, I would also like to add that sige, ano mo na yan. okay, Ilabas kasi mo na yan. ganito yun. Kasi ganito yun. Nahihiya kasi ako sabi. ano? Hindi, kasi parang, let's just say na parang, there was a situation before pa na I almost got myself into like, dating someone na 10 years younger. Like, before pa to Younger. na. Oh, ay, 10 years, anong younger? Ay, sabi mo Edi, younger. Older. Older. Kasi kung younger naman, 7 years old na lang siya, gano'n. Pero ayun, older nga. And like, pinag-isipan ko talaga kasi hindi naman nga talaga pwede na magsa-start ka pa lang ng career mo. Tapos siya, pa-settle down na. Hindi talaga yun mag-work eh. For me, kasi someone that age can't wait that long. Kasi syempre someone that age, they would want to have kids in 5 years. And in 5 years, siguro magta-25 ka pa lang or magta-23. And like, hello, 23 Nasa pa lang. ganung level na talaga yung Hindi plano pa tapos niya. yung kontrata ko sa Bini. Kung gano'n. So, ayun, kailangan talagang pag-isipan yun and yung future mo. And sometimes, in your future, you should also think about yourself. Hindi lang lahat ibibigay mo na sa kanya kasi dapat nagsasacrifice kayo parehas. Parehas o pareho? Pareho. Pareho. Oo, mali na naman ako. Grabe, Mika. I'm so amazed with your Really? knowledge about this topic. I told you I got you. Thank you. Dali, natulungan mo naman ako dito. Ano pa bang gusto mong... For example, 30 ka, you're either gonna be 30 and you're dating someone who is like 7 years younger, or you're gonna be 20 but you're dating someone 30 years older. Wait lang ulit, sorry. Either 30 years old ka, Oh. tapos gusto mo na mag-settle down, pero Oh. you're dating someone na 23 years old.
Okay, do that, yung- or ah. you're dating someone while you're 20, tas 30 years old siya. And siya naman yung gusto mag-settle down. Ako gusto ko na rin mag-settle. Hindi, siya. Siya. Oo. No. Eh di, wag na lang. Pumili dun. Maghanap na lang ng bag. Ano ba yan? So, ayun. Pinapapili nga kita kung 30 years old ka, 20 years old siya. Gusto mo na mag-settle. Eh, syempre, 20 pa lang siya. Pero super compatible niyo. As in, super bait niyang guy. Super sweet. Super caring. And he really wants to work hard and provide for you and your future family kung Pero, yun nga, 20 nga lang siya. Or, di pa ako tapos. Or, 20 years old ka and 30 years old yung guy. Tapos, super compatible niyo pa rin. Pero gusto niya na mag-settle. Eh, ikaw, magsisimula ka pa lang, mag-finish ka pa lang ng college. Hello. Akala ko Mag-start ka gusto pa lang ko ng work mo. Hello. Be. Siguro, doon na ako sa, mas bata sa akin. Wow! Ay, oh my gosh! Wag na lang! Ano na lang, hanap na lang ako ng kaedad ko. Hindi, Yun wala na lang yun sa yan. choices. Grabe Tigilan naman, mo Miko. Ang ako. hirap naman nun. Hindi, pero gets ko kasi Hindi kasi if ako naman yung mas mature sa kanya, di aantayin ko na lang siya. Na until maging ready siya. Uy, Kaysa pero doon ako mahirap yun Oo, Kasi, yun lang. siguro 35 years old pa lang, 35 years old ka na. Kaya nga, hindi ko na, kung ako yun, hindi na lang, maghanap na lang. Hindi nga pwede kasi siya na yung mahal mo. Maghanap ka na naman, and it'll take how many years again? Ayun. Yun na lang. Yung mas bata. Oo, kasi, like, kilala ko sarili ko, and if kaya ko naman, I'm capable of waiting. Pero hindi ka magkakaanak nun. Kasi nga, you're older It's harder. What if ganun? Kasi Wala. it's harder for women to get pregnant. Lalo Mga na ganong nag-start edad na yung 30 years old. Ang alam ko. O, ikaw ba? Ikaw? Doon ka sa hindi mo compatible na mas maganda sa kasama. Wait lang kasi, hindi mo pa nga nasasagot tanong ko ng maayos eh. Pinasa. Pero, for me Oh. same with Gwenny, parang, Gusto mo doon? alam kong bakit pinili mo yung mas younger. Kasi feeling ko hindi mo tanggap sa sarili mo na pipili ka ng mas older tapos hindi mo pa na-experience yung life. So, mas okay sa'yo na mag-wait ka kasi na-experience mo na yung life eh. So, you're not missing out on anything. And at least, confident ka ba sa sarili mo? If confident ka sa sarili mo na kaya mo namang mag-antay, kasi sa pipiliin mo dun sa isang taong ready na siya, tapos parang inaantay ka niya, tapos ikaw, shucks, maantay ba ako nito? Hindi ka confident na kaya ba niya? Kasi ganun katagal eh. Ganun. Para at least, ikaw, kampante ka na So, kung papaantayin ka ng certain person, gaano katagal yung kaya mo? Ito naman, pahirap naman tinatanong mo sa akin. Ay, sorry. Balik na tayo sa age gap. So, ano yung natutunan natin for all of our discussions? Ang dami natin na pag-usapan sa age gap and subtopics pa. Ganun. Ano yung natutunan mo, Gwen? Siguro, for me, actually habang nag-search ako and all, ano pa rin talaga, nandun pa rin ako nag-stand pa rin ako dun sa hindi nagmamatter yung age, basta nagkaka-vibe naman. So, yun, communicate and compromise. Parang, basta yung agreement nyo, parehas kayo nag-meet. Oo. Hindi yung mas nag-overpower yung isa. Tapos parang sumusunod-sunod ka lang. Oo, may nang mamanipulate, Oo. ganyan. May nang gagaslight. Galit na galit. Yeah. Well, ako naman, ang na-realize ko, kasi nung pinag-uusapan natin yung situation, yung pipiliin mo ba tong younger or older, na-realize ko na mas gugustuhin ko nga na ma-experience ko muna yung life ko first before settling down. Na-realize ko yon and like, mas pipiliin ko yon na mag-date ng younger kasi dahil nga, wala na akong minimiss out, I feel like that's what a lot of people are debating with inside their heads kasi ayaw nilang mag-miss out pero feeling nila ma-miss out nila yung super great catch na to na
guy or girl. So, parang feeling nila, miss out nila yung sobrang ano na yun. Pero, guys, there are a lot of people you'll meet, you know. Share ko lang, you know. Pero kung mahal mo talaga, choice mo na Go yun. for it. It's just my opinion and my That's advice. just for me, Kalim. Kung agree kayo that age doesn't matter, makinig kayo at manood ng podcast ng mga walang jowa on Spotify every Thursdays, 10 a.m. And you can watch this podcast episode again on YouTube this coming Monday. Kung nagustuhan nyo ang laglagan, Daldalan at kulitan namin, don't forget to rate podcast ng mga walang jowa 5 stars! You can also drop a comment sa pa-Q&A namin and polls in the Spotify app. Don't forget to listen to our music, Beanie on Spotify, and for real-time updates, Beanie_PH on all the social media platforms. And once again, I'm Beanie Mika. I'm Beanie Gwen. At ito ang Podcast ng mga walang jowa. Yay! Bye! B-I-N-I-B-I-N-I Beanie! Podcast ng mga walang jowa! The Pod Network Entertainment. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.